Pinasight in contempt ng House Tri-Committee ang 4 na social media personality na inimbestigahan kaugnay sa mga naglipa ng fake news online. Sa kabila ng paulit-ulit na summons, hindi pa rin dumalo sa pagdinig ngayong araw sina Sas Sasot, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy. Ipinag-utos ng komite na i-detain sila sa batasang pambansa hanggang matapos ang pagdinig ng komite. 10 araw namang i-detain si Mark Anthony Lopez na bagaman dumalo sa nakarang pagdinig, cited in contempt pa rin dahil sa mga pahayag na umaatake sa TRICOM. Idinahilan naman ni Lopez na di siya dumalo sa pagdinig ngayong araw dahil tumestigo na siya sa nakarang pagdinig. Pinave-verify ni Congressman Stephen Paduano sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration kung nasaan sina Sasot at Celis. Si Badoy naman nagsumite ng travel documents na siya ay nasa Hong Kong. Wala pang pahayag ang 4 na personalidad. Samantala, pinangalanan naman ng influencer na si Vicente Bencalo Pebbles Cunanan ang anyay mastermind sa viral na pulveron video na iniuugnay kay Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala siya na si Attorney Harry Roque ang pinagmulan ng pulveron video. Iniimbestigahan noon ng mga otoridad ang video at sinabing ito ay ginawa gamit ang artificial intelligence. Sa kanyang sworn affidavit, sinabi ni Cunanan na nangyari ito sa private dinner sa Hong Kong noong July 7, 2024 matapos ang rally. Sinabi umano ni Roque na may natanggap siyang screenshot kung saan makikita umano ang Pangulo na gumagamit ng iligal na droga. Bagaman hindi ipinakita ni Roque ang screenshot, napag-usapan daw kung paano ito ikakalat. Sa isang Facebook Live, hindi direktang sinagot ni Roque ang issue pero giit niya, bahala na ang publiko kung maniniwala o hindi.